Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. May bagong pasabog na naman po si former Senator Sonny Trillanes. Sabi po dito sa balita sa Tonight, Trillanes, Marcos admin nasa peligro kay Duterte. Pero bago po tayo magpatuloy, maiksing reaction lang po tungkol dito sa paggamit ng ating presidente ng chopper papunta doon sa concert ng Coldplay. Hindi ko na po masyadong dudut-dutin yung issue na to. Kasi kahit na anong paliwanag naman ang sabihin natin, the haters will continue to hate. Hindi naman po tatanggap ng paliwanag yung mga yan. Basta ang akin, para sa akin, presidente po natin yan. At ang presidente is entitled to some perks dahil po sa kanilang posisyon. Bakit ba ang nakikita nila ay yung mga maliliit na mga pagkakamali? Pero pagdating sa mga achievements, sa mga ginagawa ng ating presidente, tahimik naman sila. Ano bang akala ninyo sa presidente natin? Robot? O sadyang hindi nyo nakikita yung kanyang ginagawa para sa bansa natin? Kaya ang inyong inaatupag ay ang maghanap ng mga maliliit na bagay na pinalalaki ninyo. Presidente po yan eh. Alangan namang payagan ng kanyang PSG na yan ay bumiyahe on foot, matraffic ng gusto at malagay sa alanganin. So every once in a while, karapatan naman po siguro ng ating presidente ang mag-chill-chill sa dami po ng kanyang ginagawa. Yun naman sana, makita man lang nito mga haters. Naturally, hindi po nila makikita yan dahil sadya pong nakapikit ang kanilang mga mata sa mga magagandang ginagawa ni President Marcos, sa kanyang mga achievements. Sarado po ang diwa nila, sarado ang isip nila, sarado ang mata nila. Pero sa mga gantong mga bagay na para sa kanila ay big deal na, yun po ang palalakihin nilang issue. So may issue ba talaga sa paggamit ng ating presidente ng chopper papunta sa concert? Saan ba nagpunta? Bulacan lang. Apakalapit niyan. At sigurado ba kayo na pera ng bayan ang ginamit sa pagpagasolina ng helicopter na yan? Sa yaman ba naman ng mga Marcoses, hindi nila kayang paggasolinahan yan? Ay nako, wag na po natin masyadong pag-usapan yan dahil hindi naman po talaga tatanggap ng paliwanag ang mga anti-Marcos. Kasi naturally, porke isang Marcos po ang nakaupo na ayaw nila dahil hindi nila akalain na makakabalik ang mga Marcos sa Malacanang, talaga pong sisilipin nila ang bawat kilos, bawat paghinga at bawat pag-utot ng ating presidente. So tulad na lagi kong sinasabi sa inyo bahala po sila manggalaiti. Basta ang importante po, si President Marcos ang nakaupo dyan at kahit na anong paninira ang gawin nila, sila na lang po ang maniniwala doon. Balik po tayo sa balita. Dito po sa pasabog or pasabog bang matatawag itong sinabi ni Trillanes. Sabi po dito, nagbabala si dating Senador Antonio Trillanes IV sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging maingat hanggat nananatili sa pwesto si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Dito pa lang medyo natatawa na ako Hanggat nananatili daw sa pwesto si Vice President Sara Duterte, kailangang mag-ingat si President Ferdinand Marcos. Sa kanyang press briefing noong Linggo, January 21, ipinahayag ni Trillanes na hindi titigil si Duterte at mga kaalyado nito hanggat hindi ito ang naging pangulo ng bansa. Siguro yung mga kaalyado ni Sara Duterte, yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga diehard supporters ni dating President Rodrigo Duterte, gugustuhin na si Sara Duterte ang nakaupong presidente. Kaya lang kung matatandaan po natin, hindi nga tumakbong presidente si Sara Duterte noong 2022. Kahit na overwhelming, kahit na majority nung time na yon, ang gusto si Sara Duterte ang maging presidente. Pero bakit hindi siya tumakbo? Mas ginusto pa niyang mag-file ng COC bilang mayor ng Davao. Hindi nga ba't nung nagkausap lang sila ni Senator Amy Marcos na bago yung ihip ng hangin at pumayag siyang Vice President ni Ferdinand Marcos. So bakit sasabihin na hindi titigil si Duterte? Wala nang balak si Sara Duterte tumakbong presidente ng 2022. Ngayon pa kaya? Kundi lang dito sa mga kaalyado o dito sa mga aliporis na nakapaligid sa mga Duterte, yun, sila ang may gusto at atat na atat
na maging presidente si Sara Duterte. Sa tingin ninyo, papayag si VP Sara? Kung yung tatay nga niyang si former President Duterte, hindi siya napilit tumakbo bilang presidente. Ito pa kaya mga nakapaligid lang? Sabi pa ni Trillanes, kaya critical umano ang midterm elections sa 2025 para sa political survival ni Pangulong Marcos. Itong mga darating na buwan ay critical para sa survival ng Marcos administration. Pag umabot ng 2025 at nakuha ng mga Duterte ang mayorya sa Senado, magiging lame duck na sila at alanganin na sila dyan, babala ni Trillanes. Sa tanong kung matatapos ba ni Pangulong Marcos ang kanyang termino hanggang sa 2028, sinabi ni Trillanes na nasa peligro ang Marcos administration habang ang Vice President niya ay si Sara Duterte. Alam nyo, ilang beses nang umalis ng bansa ang ating presidente para dumalo sa mga meetings sa iba't ibang bansa. At ang kanyang ginawang caretaker ay si VP Sara. Ilang beses nang nagkaroon ng pagkakataon si VP Sara na agawin ang pwesto kay President Marcos. Ginawa ba niya? Hindi. So papaano magiging nasa peligro ang Marcos administration habang ang Vice President niya ay si Sara Duterte? Bagamat itinanggi na ni Marcos at Duterte na mayroong alitan sa Uniteam, magkakasalungat naman ang kanilang mga kaalyado dahil sa umano'y destabilization plot laban sa administration. Ang mga magkakasalungat ay yung mga kaalyado. At itinanggi na ni Marcos at Duterte mismo na mayroong alitan sa Uniteam. At nakikita naman natin, sino ba ang mga atat paupuin si Sara Duterte bilang presidente? Hindi ba yung mga nakapaligid? May narinig ba tayong salita galing kay Sara Duterte? Wala po. Hanggang ngayon, sinasabi nila na walang alitan between President Marcos and Sara Duterte. So hanggat hindi nanggagaling kay VP Sara na siya ay kumakalas sa Uniteam, wala pong magagawa itong mga alipores na mga Duterte. Sinabi pa ni Trillanes na nakatanggap siya ng impormasyon na tinangka ng mga kaalyado ni Duterte na ipa-impeach ang Pangulo o kumbinsihin ang militar na iatras ang kanilang suporta sa administrasyon. Well, diyan medyo may katotohanan siguro yan. Hindi po natin maaalis talaga yan eh. But then again, sino ba ang nagtangkang ipa-impeach si Pangulo? Hindi ba yung mga kaalyado lang? At sila din ang kumumbinsi daw sa mga militar na iatras ang kanilang suporta sa administrasyon. Nagawa ba nila? Hindi. Dahil sabi ko sa inyo wala pong makakapagpabagsak sa administrasyon ni President Bongbong Marcos dahil siya po ang ipinilaga ng langit sa pwestong yan. So kahit na anong gawin pa ng mga destabilizers, hindi po sila magtatagumpay. Sabi pa ni Trillanes, dalawang kaharian yan, Duterte at Marcos. Isa lang ang trono. Ang nakaupo sa trono ay si Marcos. Ang mga Duterte hindi sanay na wala sa poder, kaya talagang maghahangad na makabalik sa pwesto. Well, yan po ang paniniwala ni Trillanes na dalawa ang kaharian, Duterte at Marcos. Hindi po, para sa akin, wala pong katotohanan yan. Kung kaharian lang ang pag-uusapan, iisa lang po ang kaharian ngayon. Yan po ay ang kaharian ng mga Marcos. Dahil tapos na po yung kaharian ni Duterte. Tanggapin man ng mga kaalyado niya o hindi, tapos na si former president sa kanyang kaharian. At yung mga nagsasabi na hindi sanay ang mga Duterte na wala sa poder at wala sa kapangyarihan, well, kanya-kanya pong haka-haka yan. Again, kanya-kanya pong opinion yan. So kahit na nung pagpilitan ng mga kaalyado ni former president na patalsikin si President Marcos sa kanyang pwesto, hindi po mangyayari yun. Hindi nga ba't sa pasasalamat ni VP Sara kay Senator Amy Marcos, ito po ang kanyang sinabi. Prinsipyo lang ang meron kami. Wala nang iba. May isang salita para sa kapakanan ng bayan. Ito lang ang pinagmamalaki namin. So ako, pinanghahawakan ko itong sinabi nito ni VP Sara na meron siyang isang salita. So dyan pa lang po, dapat maniwala tayo na buo pa rin po ang
unity. Dahil hindi ba sinabi nga ni Senator Amy Marcos, ang gusto niya ay isalba at huwag masira ang unity. Dahil nga naman po, since the start, napakarami na ang gustong buwagin itong unity na to. Dahil kapag nagtagumpay silang mawasak ang unity, sino ba ang makikinabang? E di yung mga dilawan, yung mga anti-unity, yung mga anti-Marcos and anti-Duterte. Yung talagang pakay nila ay sirain ang unity. And I'm sure hindi papayag si Senator Amy na basta-basta na lang masira ang tambalang Marcos Duterte. Then aminado naman si Senator Amy na siya ay supporter ng mga Duterte. At hindi naman po nangangahulugan na tatalikuran niya ang kanyang kapatid na si President Marcos. Siya po ang magiging go-between nila para hindi po masira ang unity. At naniniwala po ako hanggat hindi nagsasalita si VP Sara, buo pa rin po ang unity. So dito sa pasabog kuno ni former Senator Trillanes, mukhang wala naman tayong dapat ipangamba dahil wala po sa peligro ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Dahil hindi po papayag ang mga solid supporters ni President Marcos na manaig yung kanilang masamang balak para pabagsakin ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kayo, sa tingin ninyo, may katotohanan ba itong sinasabi ni former Senator Trillanes na dapat mag-ingat si President Marcos kay Vice President Sara Duterte? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.